Sa pagpapatuloy ng ating series, mga kapatid, dito sa ating tinatalakay na health habits, nasa ikatlong essential spiritual habit na tayo sa araw na ito. At ito po yung ang worship habit. Sabi nga po ninyo, worship habit. Sa mga nakarang mensahe natin tungkol dito sa mensahe ng pagsamba o worship, naunawaan natin na ang pagsamba ay ating ginagawa basically sa dalawang kaparaanan. Ang isa ay yung corporately, sama-sama, pagsamba na katulad ngayon ng mga mananampalataya sa isang pagtitipon. Yung isa naman ay tinatawag nating individually, no, sa ating quiet time, either early in the morning or before we sleep at night, or both morning and evening, o anumang oras na itinakda mo para sa iyong pagdedevotion. Sa Old Testament, mga kapatid, ang pagsamba ay may kaakibat na mga ceremonial practices. Sa New Testament, ang pagsamba ay may kinalaman sa ating paraan ng pamumuhay. Iyon ang pagkakaiba. Kung paano ikinokondak ang ating sarili, ito ang paraan ng ating pagsamba sa Diyos. Therefore, worship is the proper response of every believer to God. Dahil dito, ang tunay na pagsamba ay magagawa lamang ng mga taong may personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang ibig sabihin sa isang salita, yung mga born again, yung nakaranas ng kapanganakang muli, yung mga tao na naging nagbago ang buhay at kanyang itinuring na sila ay anak ng Diyos sa pananampalataya at sila ay naligtas, hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At meron siyang kasiguruhan na kapag siya ay kinuha ni Lord, sa langit ang punta niya. Kaya iyon ang sinasabi nating merong karapatan na sumamba ng tunay sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, hindi natin tatalakayin sa loob ng isang oras lamang ang lahat ng may kinalaman sa pagsamba. Ngunit sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo kung paano natin dapat sambahin ng Diyos. Yamang ang layunin ng ating message sa araw na ito ay makapag-develop ng healthy worship habit. Nais kong matutunan natin kung paano natin siya dapat sambahin. Mula sa worship verses sa Book of Revelation, particularly sa chapter 4 at 5, ating alamin ang tatlong paraan ng isang healthy worship habit. Mga kapatid, ang pinag-aaralan natin ay patungkol sa healthy worship habit. Nandiyan pa ba kayo? Introduction pa lang po yan. Ngayon pa lang tayo magsisimula. So, 3 healthy worship habits. Number 1, worshiping God truthfully. Worshiping God truthfully. Revelation chapter 4, verses 8b. Day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Sa pag-cultivate natin ng worship habit, mga kapatid, mahalagang magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng pagkaalam ng mga katotohanan tungkol sa Kanya. The better we know Him, the more we can worship Him. Ang pagsamba ay tugon natin sa mas malalim na pagkakadiskubre kung sino si Jesus sa ating buhay. Halimbawa, nang utusan ni Lord si Pedro, si Apostle Peter, na itulak pabalik sa lawang bangka at muling ihagis ang lambat, nangatwiran muna siya na magdambag na silang nangisda at walang nahuli. Ngunit, matapos sumunod kay Jesus at makahuli ng isdang halos hindi magkasya sa dalawang bangka, pagdating sa dalampasigan ay kaagad siyang nagpatira pa kay Jesus. Ngayon, paano mo sasambahin ang Diyos? Ang tanong, kung ignorante ka sa mga katotohanan tungkol sa kung sino siya. Kaya nakita nyo, mga kapatid, segue ako ng konti, yung mga hindi alam
ang tunay na pagsamba sa Diyos at hindi talagang tunay na Diyos ang kanilang sinasamba, ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyusan. Kaya yun ang dahilan noon. Kasi hindi talaga kilala eh. Hindi nila alam ang katotohanan kung sino talaga at kung sino ang talaga ang kanilang sasambahin. Kaya dito po, sa mas lumalim ang ating papahalaga sa pagsambang natin sa Diyos, ngayon, nakikita natin yung katotohanan. Kaya sa Revelation chapter 4, ipinakikita ang senaryo kung saan ang mga elder sa langit, makita natin, maging ang mga anghel ay nagpapahayag ng pagsamba. At makita natin, at walang tigil na pagsambang ito ay tugon nila sa kanilang close encounter and their deep knowledge of God. Kaya anong itinuturo nito sa atin, mga kapatid? Kung nais nating maibigay ang pinakanararapat na pagsamba sa Diyos, dapat preoccupied ang ating puso ng pagkakilala sa Kanya. Ito ang pinakamataas na pangarap ni Pablo, mga kapatid, sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 3 verse 10. Pakinggan ninyo ang sabi, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Imagine si Pablo, ang daming sakripisyo, ang daming naisulat sa iba't ibang iglesia, at siya ang passion niya sa Panginoong Hesus. Pero ang sabi niya, I want to know Christ. Ganun siya katindi, mga kapatid. Hindi lang para kakilala niya ang Panginoong Hesus o anuman. Ganun siya kalalim sa nais niyang makilala ang Panginoong Diyos at ito ay kasama ang kanyang pagsamba. At ang susi ng mas malalim na pagkakilalang ito ay ang naunang bahagi ng ating series. Kaya nga series ito, mga kapatid. Ano po ba? Kaya ano yung una? Yung word habit. Kilalanin siya sa pamagitan ng pagkasaliksik ng kanyang salita. Pag hindi mo alam ang Bible, hindi mo alam ang Holy Scripture, anong magiging basehan mo? Di ang pagbabasehan mo kung ano sinabi ng tao, kung ano yung sinabi ni Kibuloy. Ay, sorry, hindi ko dapat sabihin yon. Kung ano yung mga bagay na hindi naman totoo, kasi wala kang basis eh. Amen po ba yun? Wala kang standard. Kaya kailangan yung word habit. Kaya kailangan din yung prayer habit. Ito yung ating nakaraang mensahe. At ito yung pagpapaunlad ng prayer relationship natin sa Kanya. Kaya nga, ang pagsamba, mga kapatid, ay hindi isang ritual na binubuo lamang ng pagdalo tuwing linggo, na katulad na ginagawa natin na kayo ay nakaupo dyan. Ito, at hindi lamang ito, mga kapatid, pag-participate sa worship celebration, na katulad ng ginagawa na nangunguna sa atin, mga praise worship team. Higit pa dito, mga kapatid, ang pagsamba ay tungkol sa pagkakilala at personal na pagtugon matapos mong makilala siya. Ang pagsamba rin naman ay hindi tungkol sa akin. Hindi rin ito tungkol sa inyo. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol lahat sa Diyos. Allowing Him to increase as you decrease, and His presence, at siya ay ating sasambihin. Kaya ang panalangin nawa Panginoon, mababa po kami. Ang aming panalangin, mataas ka sa amin. Iyon ang ating mga dapat na ginagawa sa ating pagsamba sa Diyos. Kaya, hindi rin ito, mga kapatid, tungkol sa mahusay na pag-awit, mahusay ang ating mga praise and worship. O hindi rin ito sa pagtutugtog, magagaling yung ating mga instrumentalist. At hindi rin ito sa pagsayaw. Hindi ito tungkol sa performance mo sa pagsamba. Mga kapatid, ito ay tungkol sa appreciation mo ng performance ng katotohanan, kung sino siya at paano niya ipinahayag ang kanyang sarili sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang pagsamba ay tungkol sa pagkaalam na makatangi ang siya lamang ang may taglay. At ano ang katotohanan ang inireveal ng pagsambang nakasaad sa Revelation chapter 4 verse 8. Ang sabi, truth about God. Dapat alam natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya ano yung katotohanan tungkol sa Diyos? Una, God is holy, ang Diyos ay banal. Revelation chapter 4 verse 8, they say, holy, holy, holy is the Lord God. Ang Diyos ay natatangi, namumukod tangi, naiba sa lahat, ganap o perfect, walang anumang bahid ng kasalanan. Pure. Bahagi ng pagsambang inuukol sa Diyos sa langit ay bilang tugon ang katotohanang ang Diyos ay
banal. Ano pa? Bukod sa siya ay banal, God is sovereign. Revelation chapter 4 verse 8 uli. Holy, holy, holy is the Lord God the Almighty. Ang awit na ito, mga kapatid, na pagsamba ay bunsod ng pagkilala sa katotohanan na ang Diyos ay nagtataglay ng supreme power. Sabihin nga po ninyo, supreme power. And absolute authority. Sabihin niyo, absolute authority. At iyan, yung kanyang supreme power and absolute authority ay sa lahat ng kanyang nilikha. Sino ang nilikha ng Diyos? Naniniwala? Sino? Amen, tayong lahat. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Nakikita o hindi nakikita. Living things and non-living things. At isang hindi natin may iwasan, walang makaiiwas sa kanyang paghatol. Marami tayong controversy na dinig sa ating gobyerno. Maraming mga nagaganap sa Senado, sa Kongreso, na maraming mga investigasyon. Di ba? Marami mga investigasyon. At minsan, kanya-kanya tayong comment dito. Bakit ganon? Bakit hindi ganito? Pero totoo nun, mga kapatid, lahat ng tao hindi makakaiwas sa hatol ng Diyos. Maaari yung iba nakaiwas na paglalangan ng batas ng tao. Pero tandaan nyo, mga kapatid, kapag ang Diyos ang humatol, hindi ka makakaiwas. Hindi mo, pwede mong madaya ang batas ng tao, pwede mong madaya ang iyong kapwa-tao, pero ang batas ng Diyos kailanman hindi mo kayang dayain. Dahil nga, alam niya ang lahat ng bagay at siya ay makapangyarihang Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya, ang katotohanan ito, pag alam natin niyan, magkakaroon ka ng comfort. Hindi mo tutuligsain, hindi ka ba, bakit ba ganito ang ating gobyerno? Bakit ba ganito ang kapitbahay ko? Bakit ba ganito ang nangyayari sa aking buhay? Hindi ka negatibo ngayon. Kasi, yung comfort mo ay dahil naniniwala tayo sa kanyang sovereignty. Naniniwala tayo na walang makakalampas sa kanyang paningin. Iyon ang good news nun eh. Lukuhin ka man ng ibang tao, dayain ka man ng ibang tao, pagsalitaan ka ng mabuti, lilipas din yon. Pero ang lahat ng iyan, alam ng Diyos. Although milong-milong tao tayo, ang laki ng universe, pero alam naman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Walang hindi nalilingid sa Kanya. At nasa ilalim ng Kanyang control ang lahat ng bagay. Meaning, walang magaganap sa iyo na wala siyang pahintulot. Amen po, mga kapatid. Kaya, yung mga nagsasabi na bakit ganon, kung sino yung mas mayaman, matagal lang, mas pinagpapala pa. Yung mabuti, bakit parang nanghihirap? Bakit yung mga masasamang tao, bakit hindi magkaroon ng cancer agad at mamatay na ito, no? Pero itong mga babait, nagkakaroon ng cancer, yung mga matulungin. Pero sabi ni Lord, my ways is not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Si Lord lang ang nakakaalam. Kaya pwede tayong manampalataya, pwede tayong magtiwala, at pwede tayong sumunod sa kanyang kalooban. Kasi perfect ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. Wala siyang pagkakamali. At bilang tayong mga anak, mga born-again Christian, ay meron tayong pabor. Paborito sa atin. Kaya sa context ng lahat ng uri ng suffering sa Romans chapter 8, bagamat tayo dumadaan sa suffering, sa problema, challenges, hamon ng buhay, mga problemang material, anuman yan. Ito ang sabi ni Pablo. Pwede nyo po ba basahin ito ng malakas? Ready? Go? Ano pa? Mga kapatid, mga magulang, panghawakan po ninyo ito. Napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Sabi, kung ibinigay niya ang kanyang sarili, ano pa?
ano pa ang hindi niya kayang gawin, di ba? Kung tayo ay, kung naisip lang natin yon, parang wala na, binigay na niyang lahat eh. And, kaya hindi problema yung ating sasaing, yung ating iluluto, yung ating idadamit, yung ating pera, pambayad sa kuryente, pambayad sa matrikula, pambayad sa amilyar, o ano mang pambayad iyan. Naniniwala ako, wholesome ang ginawa sa atin ni Lord. Kasi nga, body, soul, and spirit tayo. Ang mahalaga lang, sumunod tayo sa kanyang kalooban. At mula sa pagkaalam ng katotohanan ito, ang ating tugon dapat ay pagsamba. Susunod, God is eternal. Revelation chapter 4 verse 8, hindi pa ako umaalis sa ating verse. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and who is to come. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang I am. Mula pa sa Old Testament, pinakilala siya na siya ay I am. Mula pa sa simula, bago palalangin ang langit at lupa at buhat ng likain ng tao at ang lahat ng bagay. Yun yung pagkakakinan lang sa kanya, ako ay si ako nga, nang kausap siya ni Moses, nung mabasa po ninyo ito. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, walang isang pagkakataon na siya ay nagbago. Sabihin nga po ninyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Maliwanag na maliwanag po yan. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi lang siya eternal, kundi maging ang kanyang mga panukala, layunin, at ang kanyang katangian ay eternal. Natindihan po ninyo, hindi lang siya eternal, maging ang kanyang panukala, layunin, at ang kanyang katangian ay eternal. Kaya nga tayo, magkakaroon din tayo ng eternal body pagdating sa langit. Ngayon, ano ang lesson sa atin ng katotohanan ito? Na ang Diyos ay 100% na pwede nating mapananaligan. Hindi tayo magdadoubt sa Kanya. Pwede natin siyang mapanaligan. 101% o 100%. Mapangahawakan natin ang Kanyang salita sa anumang panahon ng buhay. Hindi sa saklaw ng panahon mga kapatid Hindi sa Diyos ng mga kabataan lamang. Hindi sa Diyos ng mga housewife. Hindi sa Diyos ng tatay lamang. Diyos din siya ng mga negosyante. Diyos din siya ng presidente. Diyos din siya ng buong mundo. Kaya, ang lesson sa katotohanan ito, na ang Diyos ay pwede mong pagkatiwalaan, pwede mong pananaligan. Kasi nga, dahil doon sa kanyang mga attributes. Kaya, mapangahawakan mo ang kanyang salita at higit sa lahat, maasahan mong hindi siya magbabago, dumaan ka man sa pabago-bagong sitwasyon ng buhay. Amen. Yun ang maganda na. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Estudyante ka man ngayon, nag-asawa ka na, naghahanap buhay ka na, anuman, pwede mong panghawakan, hindi nagbabago ang Diyos. Ako pwedeng magbago. Kayo pwedeng magbago. After 5 years, baka iba na ang ugali ninyo. Hindi ko sasabing gano'n, Baka after 10 years, nag-iba na kayo. Pero ang Diyos, hindi sa gano'n. Hindi sa kailanman magbabago sa atin. Ano pa? God is Creator. Revelation chapter 4, verse 11. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will, they existed and were created. God is the creator of all things. Ngayon, ang pagsambang inuukol ng mga elders at ang lahat ng heavenly host ay tugon sa kanilang pagkilala na ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Therefore, siya lamang talaga ang nararapat sambahin at wala nang iba. At tayong lahat na kanyang nilikha ay dapat lamang na mag-ukol ng nararapat na pagkilala at pagsamba sa Diyos. Magkasama po yan pagkilala at pagsamba sa Diyos. Kasi hindi ka sasambang tunay sa Diyos kung hindi mo siya kilala. Amen po ba? Nakakaintindihan tayo mga kapatid. Lahat ng bagay na nag-e-exist, kabilang ako, kabilang tayo, kabilang ka, kabilang ang taong mga mahal natin sa buhay at lahat ng nagpapasaya sa'yo, kabilang lahat ng mga bagay na ine-enjoy mo sa mundong ito. Lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi magaganap, hindi mag-e-exist kung hindi niya ninais. Ikaw, hindi ka aksidente. Sabi mo sa iyong katabi,
Tingnan mo naman, ikaw hindi ka aksidente. Ulitin nyo, yung iba, hindi nyo sinabihan. Ulitin nyo, tapikin nyo, ikaw hindi ka aksidente. Alam nyo mga kapatid, sa Diyos, ikaw ay isang obra maestra. Specifically designed and was created for a very specific purpose by the Holy God, Almighty God, eternal God and Creator of all things. He created you in His image and for a specific purpose. Mga kapatid, kung alam nyo lang. Kasi He created you for His pleasure. Natutuwa siya, nalilikha tayo ng Diyos. Kaya, pag mayroong problema, huwag kayong palaging nakasimangot lang, mga kapatid. Ito, bawa pa rin. Katandaan nyo, naku, ang Diyos pala nasayahan nung ako ay likhain niya. Kaya dapat hindi ako palaging nakasimangot. Hindi ako masungit. Hindi po ba? Revelation chapter 4:11, sa King James Version, ang sabi, "For thou hast created all things, and for thy pleasure, they are and were created." Napakasarap pa ang kaninyong mga sinabi ng Panginoon Diyos, hindi po ba? He created you, ano pa? Carefully, fearfully, and wonderfully. Imagine sa pag-create sa atin, iniingatan na tayo, inaayos niya, wonderfully, fearfully. Kaya sabi ng Psalms 139 verse 13, pakinggan ninyo, "Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha." Saan? Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Kaya mga kapatid, tayo mga Pilipino, huwag tayong magreklamo kung tayo mga pango. Huwag kayong magreklamo dyan. Sinapupunan pa lang ng ating ina. Pero lang ito, pero itong bupoging ito. Kaya, yun ang sabi. Ang Bible ang nagsabi niyan. Kaya, ang sumunod na verse ay ganito ang tugon ni David. Sabi niya, Psalms 139 verse 14, "Pinupuro kita, O Diyos, marapat ng katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangang tunay sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal." Ngayon, sa pagkaalam natin sa mga katotohanan ito tungkol sa Diyos, ang ating tugon, mga kapatid, wala tayong choice kundi sambahin siya. So, in order for us to worship God better, in order for us to develop the habit of worship, dapat ang ating puso, ang ating isipan, ay preoccupied ng pagkilala kung sino ang Diyos. Hindi lang ang kanyang attributes, hindi lang ang kanyang divine character, hindi lang ang kanyang mga layunin, kundi maging ang mga gawa niya sa ating buhay. Kaya, dapat sa lahat ng bagay, nakapako palagi ang ating puso at isip sa Kanya lamang. May problema ka, idulog mo sa Diyos. May pinanggagalingan, mayroong pinagdadaanan, focus ka lang sa Kanya. May kahirapan man, mayroong pagpapala, anumang klaseng pagpapala, pako mo ang isip mo sa Diyos. Kaya kung magkaganon, hindi ka basta matitinag. Di ba? Hindi ka matitinag dyan. Kasi ang Diyos ang kausap mo eh. Alam mo na kung anong attributes, alam mo na kung anong pwedeng gawin niya sa'yo. Mga kapatid, anong sabi ng Colossians chapter 3, verses 1 to 2? Basahin po ninyo ng malakas. Ready? Go! Yamang. Ibig sabihin mga kapatid, laging ituon natin ang ating pag-iisip, sabi, sa mga bagay na nasa langit. Hindi lang dito sa panlupa. Kasi ang lupa, lilipas yan eh. Kaya nga, ang palagi tinuturo sa atin ng Diyos ay yung merong eternal value. Kasi temporary lang tayo dito, mga kapatid. Tandaan nyo, paulit-ulit ako. Hindi lang tayo citizen ng Pilipinas, tayo ay citizen ng heaven. Napakaliwanag yan mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nasa matinong pag-iisip, habang buhay ka pa sa lupang ito, hindi ka bibigay.
Kung inaalam mo yan, kahit anong problema pa ang dumating sa atin. Kasi nga, tayo ay tinuturuan ni Lord na focus tayo sa mga bagay na eternal, sa mga bagay na makalangit, hindi sa lupang ito lamang. Ngayon, ang habit of worship na dapat nating i-develop ay dapat driven by desire to know the truth of God. Who He is and what He has done. Desire na hindi driven by emotion. Alam nyo, pwedeng emotion yung ating pagsamba sa Diyos. Yung bang blessed na blessed ka dahil magagaling yung present worship natin dito, no? Pwede yun, emotion lang yon. Kundi, ang ating pagsamba ay driven by revelation. Yun ang dapat. And the more you know God, the more you are driven to worship God. Driven to worship God. Pangalawa, kanina ano yung una? Worshiping God truthfully. Pangalawa, worshiping God practically. Practically worship involves the following. Things that we do, things that we say, things that we give. Practical worship involves our action. It involves our practice. Worship is not about us feeling good. Hindi lang yon. It is about us doing good. Worship involves a specific and intentional action motivated by our desire to please God. Kaya meron akong didesisyonan, dapat ba akong magalit? Meron akong pagkapasyahan, ganito pa ang gagawin ko. Meron akong gustong gantihan, makalaman ba ang gagawin ko? Hindi by flesh. Kundi, doon, sa kalooban ng Diyos para mapilis siya sa akin. Hindi pwedeng tooth for a tooth, eye for an eye. Kung ako'y kinanti mo, kakantiin din kita. Kung ako'y sinaktan mo, sasaktan din kita. Kaya, it involves practice, mga kapatid. Kaya nga, ang ating worship ay sinasabi natin ay hindi lang ito feeling, hindi lang ito emotion, kundi specific, intentional action motivated by our desire to please God. Ngayon, ang tanong, how do we worship God practically? Our worship must involve purity. Sabihin nga ninyo, purity. Ang scripture reference ng ating message about worship, Revelation chapter 4, ay tungkol sa pagsambang ginaganap sa langit. Ang langit ay lugar ng absolute purity. Tandaan niyo yan. And perfection. Ang langit ay lugar ng absolute purity and perfection. Kasi langit nga, no? Dahil walang kasalanan ng naghahari doon. Subalit dito sa lupa, mga kapatid, ang purity ay sinusukat hindi sa pamantayan ng absolute. Hindi sa pamantayan ng absolute, mga kapatid. Kundi ng degree. Degree ng ating kabanalan. Paliwanag ko sa inyo. We are positionally pure before the eyes of God through Christ Jesus. Kapag sinabi, mga kapatid, to elaborate, pag sinabing positionally, hindi talaga tayo pure, hindi talaga tayo banal, kundi ginawa tayong banal, ginawa tayong purified dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Paano niya ginawa yon? Sa halip na tayo maparusahan dahil sa kasalanan, tinanggal niya yung lahat ng ating kasalanan. Na dapat tayong mapako sa krus, hindi niya ginawa, siya ang nagpapako sa krus. At dahil doon sa virtue, noong kanyang kamatayan, at pagkabuhay na maghuli, naging purify tayo, naging banal tayo positionally. Kaya kung inyo titingnan ang mga sulat ni Pablo doon sa mga letter, ang sabi, kayong mga banal. Hindi talaga tayo banal, naging banal lang tayo dahil kay Jesus. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tayo ay naging citizens of heaven, naging anak ng Diyos tayo, ang pagpapala ay na sa atin. Kaya, we are positionally pure before the eyes of God through Christ. Kaya pagdating ng Diyos, pag ang Diyos naman nakatingin dito, born again tayo, ang nakikita niya yung kabanalan ni Jesus nang dahil sa atin. Kaya hindi tayo pupunta sa impyerno. Yung mga hindi sitanggap kay Jesus, ibang religion lang siya, iba ang kanilang sinampalatayanan. Hindi nakikita ng Diyos Ama sa langit ang kaluwalhatian at kabanalan sa isang tao, kaya mapupunta sila sa impyerno.
Nakuha niyo po ba yung maliwanag na doctrine dito? Kaya, we are positionally pure before the eyes of God through Christ Jesus alone. Ngunit, ang kondisyon ng ating buhay ay hindi man kailanman makakaabot sa absolute purity. Sa isip, sa salita, at sa gawa, alam natin na hindi tayo totally pure. Bakit? Nakakapag-isip tayo, nakapagsasalita tayo, at nakagagawa ng masama sa ating kapwa. Kahit tayo ay isa ng bagong nilalang. Amen po ba yun? Tanggap niyo po ba yun? At habang nasa mundo po tayo, mga kapatid, palagi tayong makaka-encounter ng ng tukso at kasalanan. Kahit kasabihin mong ligtas ka na, kahit sabihin mong banal ka na positionally. Ngunit, eto ang good news, sa kabila nito, batid natin ang dapat nating pagsumakitan. Meron binigay si Lord sa atin ng pribileyo, opportunity na makapamuhay ng may kabanalan. Bagamat, niligtas na tayo, meron tukso, may kasalanan, binibigyan tayo ng lakas na makapamuhay ng may kabanalan. At siyempre, hindi madali ito. Hindi madali ito. Lahat ba umaamin na hindi madali ito? Magsabi ng amen. Amen. Hindi talaga madali ito. Kaya nga, by grace tayo. Kaya nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. But, the purer our lives become, the more powerful our worship will be. Pansinin po natin. Pansinin nyo ito, mga kapatid. Ewan ko kung naranasan nyo ito. Kapag sa buong linggo ay maganda ang mga performance mo. Ito yung sa mga Christian talaga, no? Maganda ang performance mo sa loob ng isang linggo, nakapag-devotion ka, nang walang patlang, at naging active ka sa life group, nakapag-share ka ng gospel, may napagtagumpayan kang tukso, at may pinatawad kang kaaway. Nabigay mo ng buong puso yung tithes mo. Ano ang resulta noon? Inspired kang pumunta sa church. Feel na feel mo ang pag-awit mo at marahil tumutulo pa ang luha mo at ganadong-ganado kang sumamba. Pero mga kapatid, kapag kabaliktaran ang nangyari, hindi mo na prioritize, halimbawa ang devotion mo, late ka sa life group, na kompromiso mo ang pagkakristyano mo. Nang away ka o inaway ka, gumanti ka rin. Ginastos mo pa yung tithes mo na para sa Panginoon. Napuyat ka pa ng Sabado, kapapanood ng Netflix at Facebook at ng mga reel na yan at ng mga TikTok. Kaya, kinalingguhan ang bigat ng paa mo pumunta sa church. Di ka makapagtaas ng kamay, hindi ka makapunta rito sa harap, parang dinadagukan mo ang dibdib mo. Kaya ang palaging prayer mo, Lord, have mercy on me, forgive me as a sinner. Pero hindi nagtatapos doon, mga kapatid. May good news. Ngunit, pag nagpakumbaba ka sa Diyos, naging honest ka sa Kanya, patatawarin Kanya, manunumbalik sa iyo ang sense of purity na ibinigay sa iyo ng Diyos. Muling makukultivate ang iyong desire to live for Him as your practical way of worship. At muling babalik ang sigla ng iyong pagsamba. Ano pa? Our worship must involve humility. Our worship must involve humility. Sabi nga po ninyo, humility. Nandiyan pa ba kayo? Tapakin mo yung katabi mo. Nandiyan pa ba? Kanyan ka pa ba? Gising ka pa ba? Revelation chapter 4, verse 10. Pakinggan ninyo. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Revelation chapter 5, verse 8. Kayo ang bumasa ng malakas. Ready, go. Tulungan niyo ako. Nagpatira pa. Revelation chapter 5, verse 14. Ready, go. Basa.
Alam niyo mga kapatid, ang 24 o 24 elders na ito ay may kanya-kanyang trono na kinauupuan. Sila ay may mga koronang ginto at high profile ang mga nilalang na ito sa langit dahil sa kanilang commendable performance. Ngunit makita po natin, sa harap ng Diyos, silang lahat ay nagpatirapa at sumamba. Ang kanilang trono, ang kanilang korona, ay buong pagpapakumbabang inihandog nila sa nag-iisang Diyos. Kaya, ang worship, mga kapatid, literally means to lay prostrate before the Lord. Hindi ho prostate ho, prostrate. Baka makala nyo. Ang ibig sabihin nito, to fall down before Him. Nagpapatira pa. Yun ang ibig pong sabihin. Ano ang lesson, mga kapatid? Anumang mataas sa tagumpay mo, anumang karangalan na nasa iyo, o pangalan ang makamit mo dito sa mundo, huwag mong kalilimutan ito. The more blessed you are, the more humble you must become before God and before others. You cannot worship God without humility. You cannot worship God without humility. Kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kahit anong dunong mo, papalpak ka dyan, babaksa ka. Kaya, ang sabi ng James chapter 4 verse 6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ano pa? Worship must involve surrender. Revelation chapter 4 verse 10. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They laid their crowns before the throne. Worship involves, hindi lang basta surrender, absolute surrender. Surrender involves willingness to sacrifice. Walang sabi mo, I surrender all, I surrender all. Wag lamang ang bunsa ko, wag lamang ang pitaka ko, I surrender all, maglilingkod ako sa iyo. Wag lang itong business ko, wag lang yung girlfriend ko, wag lang yung boyfriend ko. Hindi ko po pwede yun, mga kapatid. Ang sacrifice ay we make before God has no meaning. It has no value without surrender. Ang mga katotohanan ito, ang ay makita natin, ang koronang ito ng 24 elders sa kabilang ang kanilang trono ay kumakatawan sa kanilang heavenly reward at sa kanilang mataas na posisyon. Reward ito dahil sa kanilang ipinakitang katapatan. They were promoted to an elevated position among the rest of the heavenly beings. Ang kanilang mga trono ay nakapalibot mismo sa trono ng Diyos. Subalit, sa halip nga na mag-take pride sa kanilang korona, itong 24 elders na ito, at nanatiling nakaupo sa trono ng authority and power, bumababa sila sa kanilang trono. Hinubad nila ang kanilang korona at inilagay sa paanan ng Diyos. Nakita natin sa langit na ito, mga kapatid, sa langit na ito. Kaya, ano ang lesson? Hindi natin maibibigay ang nararapat na pagsamba sa Diyos kapag hindi tayo willing isuko sa Kanya ang paghahari at kapangyarihan ng lahat. Kabilang dito ang mga Kabilang dito ang mga material possessions natin. Kasama rin dito ang ating mga pansariling agenda. Di ba may mga pansariling agenda kayo? Mga pansariling agenda sa buhay at ang ating personal na ambisyon. Kabilang dito ang ating status, ang ating reputasyon, ang ating future plans. Ang surrender ay pagsusuko sa Diyos, tandaan nyo nito, ng iyong pamilya, ng iyong negosyo, ng iyong hanap buhay, maging ang oras mo. Tandaan na ang lahat ng bagay ay hindi mula sa atin. Ito ay mula sa Kanya at sa pamamagitan niya. At ang lahat ng ating tinanggap at tatanggapin pa at nakamit at makakamit pa mula sa Kanya at sa pamagitan niya ay para din sa Kanya. At ang substance ng ating pagsamba ay ang willingness na isuko sa Kanya ang ating buhay at ng lahat ng aking tinataglay.
Pagsusuko kung saan ay buong puso ang ating pagbibigay, pahintulot sa Diyos na gawin ang anumang kanyang nais at sundin ang kanyang layunin. Pangatlo, worshiping God personally. Pinag-aralan natin, worshiping God truthfully, worshiping God practically, worshiping God personally. Ang pagsamba, hindi lang binubuo ng ating mga ginagawang pagsamba sa church, inuulit ko, sa fellowship, small group meetings, and even our daily devotion. Worship is ultimately personal. Sabi nga ninyo, personal. Worship, in the first place, is not what we do. Worship is who we are. Bahagi ng ating pagsamba, yung ating pang-araw-araw na buhay. Kung paano natin personal na ina-applyan sa ating individual daily life ang pagsunod niya sa mga kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Revelation chapter 5, verse 12. Basahin natin muli, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Pansinin niyo ang praise na to receive power. To receive power. Pansinin po niyo yan. Sa pangitain ito ni Apostle John, siyang sumulat niyan sa Revelation, nakita niya na ang mga umaawit nito ay ang bawat nilikhang nasa langit, mga kapatid, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Ang tanong, mga kapatid, makinig kayo, bakit kailangan pa ng Diyos na tumanggap ng kapangyarihan? At saan manggagaling ang kanyang kapangyarihan? Hindi ba taglay na niya ang lahat ng kapangyarihan? At tinatawag pa na siyang omnipotent, all-powerful. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po ang sagot. Ito ay pagkilala ng kapangyarihang taglay ng bawat nilikha ng Diyos. Sinasabi nila dito na karapat-dapat parangalan ng Diyos sa kabuuan ng lahat ng kapangyarihang kanilang taglay. So, ang pagsasabing worthy is the Lamb to receive power ay pagpapahayag ng lahat ng kapangyarihang taglay natin at ng lahat ng kanyang nilikha ay magkakalakip na gagawa upang magbigay ng kaluwalhatiang nararapat sa Diyos. Personally, ang anumang kapangyarihan o kakayahang taglay mo sa iyong katawan o pagkatao, ang paggamit mo niyan ay isang pagsamba bilang pag-aalay ng nararapat sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, ganito ang pakiusap ni Pablo sa mga taga-Roma. Basahin ninyo, kayo po ang bumasa. Ready? Go, Romans chapter 12, verse 1, 2. His pleasing and perfect will. Amen. Ngayon, paano po natin i-apply ito, mga kapatid? Sino po dito yung mga may asawa? Pwede po ba pakitaas dahan-dahan ng inyong mga kamay? Yan. Kung ikaw ay may asawa, ang paggamit mo ng kapangyarihan mo bilang asawa ay ituring mong pag-aalay ng pagsamba sa Diyos. Paano mo gagawin yon? Kaya, hindi mo sasaktan ang asawa mo. At hindi mo siya pagsasalitaan ng mga masasama. Sa halip, i-encourage mo siya. At lalo, na hindi kayo magtataksil sa isa't isa. At mananatili ang katapatan ninyo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob ni Lord sa mga may asawa, makakayanan ninyong pakisamahan ang isa't isa sa kabila
ng inyong kahinaan. Kung nagger siya, magtiis ka na lang. Yung lalaki, mga lalaki. Kung tamad ang iyong asawang lalaki, magtiis ka muna, manalangin ka muna, na bahagi ng pagsamba mo. Kasi nga, yun ang tinuturo ng, huwag mo agad siyang hihiwalayan, o huwag mo agad siyang mabaho lang ang hininga, mabaho ang kilikili, kasi uso ang divorce ngayon, hihiwalayan mo na siya. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Doon naman sino ba dito yung mga kabataan, boyfriend, girlfriend? Huwag kayong mahiya. Sino sa inyo may boyfriend na? Taas ng kamay. Mga walang asawa. Ayaw magtaas ng kamay. Sino yung sa mga lalaking kabataan? Sino yung may girlfriend na rito? Basta boy, girlfriend, relationship. Ito, makinig kayo mga kapatid. Paano mo mapapakita personally ang pagsamba mo sa Diyos? Makinig kayo. Sa mga status ng relationship, nga yung boyfriend, girlfriend, ang kapangyarihang ipinagkaloob ni Lord sa inyo na igalang ang katawan ng isa't isa at maghintay hanggang sa araw na kayo ay ikasal. Walang premarital sex dahil ito ay isang personal na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung mga nag-asawang nag-premarital sex nung araw, pinatawad na kayo ni Lord. Huwag niyo nang ulitin yun. Huwag niyo nang ulitin. Hindi naman talaga maulit kasi may asawa na kayo. At tingnan niyo, si sister, daming tawa. Grabe. Tama na. Kasi ako natatawa tuloy. Okay, sa larangan naman ng mga naghahanap, sino dito yung naghahanap buhay? Sino sa inyo yung mga business? Taas ang kamay. Dahan-dahan lang itaas ang kamay. Mga hanap buhay. Ang kapangyarihan mong gampanan ng buong kasipagan at katapatan, ang tungkuling nakaatang sa iyo sa pagsamba mo sa Diyos. Mga life application to mga kapatid. Kaya nga, worshiping God personally. Yun po yun. Huwag niyo kalilimutan yung ating mga points. Kaya, gayon din sa mga nag-aaral. Kung ikaw ay estudyante, pakita mo talaga na anak ka ng Diyos. Hindi ka mangungopya, hindi ka nandadaya, hindi ka late, hindi ka absent. Ngayon, gayon din sa mga ang tungkulin ay sa bahay, sa opisina, sa mga namamasukan. Tingnan nyo, ang sabi ng Ephesians chapter 6, 5, 7. Nandito si Neneng, nandito si Bilen. Basahin nyo mabuti to. Ready, go. Ephesians chapter 6, 5 to 7. Bilgay mo, ready, go. Basahin ninyo mabuti, dahan-dahan. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa na may buong katapatan. Akot paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo, 7. Ay, wala bang 7 dyan? Ayan, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang Panginoong kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yung mga namamasukan, sabihin nyo nga, Amen. Yung mga amo, meron din yan. Hindi ka lang nakalagay dito. Huwag mong apihin yung mga employees mo. Meron po din Bible, meron din po yung turo si Lord dyan. Kaya, mga kapatid, worship involves the way we personally live our lives. It is who we are personally before God. It is who we are personally in private. It is who we are personally in public. It is who we are personally inside the church as well as outside the church. It is who we are personally, internally, externally, spiritually, and physically. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom, anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Iyon ang dahilan, mga kapatid. Kung hindi nyo napapansin, sa building na ito, dyan sa labas, may nakasulat o nakalagay dyan nakalagay dyan Soli Deo Gloria.
Soli Deo Gloria. Nang ibig sabihin noon, for God's glory alone. Ibig sabihin noon, siya lang talaga ang dapat binibigyan ng pagsamba. Siya lang dapat ang binibigyan ng pagluwalhati. Hindi tao, kundi sa Diyos lamang talaga ang pagsamba. Amen. So sa pangwakas mga kapatid, sa conclusion, ulitin ko, bakit ka nasa church ngayon? Kumusta ang iyong pagsamba sa Diyos? Kumusta ang iyong worship habit? Do you worship God truthfully? Or do you do it religiously? Is your worship practical or theoretical? Practice ba o theory lang ito? Sa gawa ba o sa isip lang ito? Is your worship personal o sumasabay ka lang sa karamihan? Sa church lang ba ang pagsamba mo o dala mo ito saan ka man naroon at sino man ang mga taong nasa paligid mo? Ang layunin mo ba sa anumang bagay na iyong ginagawa? Sa malaki at maliit na bagay ay maparangalan lamang ang Diyos? Mga kapatid, sana ang aking dalangin ay magrema ito sa ating isip, bumaba sa ating puso. At maipamuhay natin ito ng ating layunin ay sambahin ng tunay, sambahin ng praktikal, sambahin ng personal ang ating makapangyarihan at nag-iisang Diyos. Pwede po ba tumayo tayong lahat, awitan natin ng mayroong pagsamba ang ating Panginoon? Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa presensya. Nararapat. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Lord, nakikita mo po ang aming puso. Nakikita mo po kami ngayon nakaharap sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba sa aming buhay na ito. Patawarin mo po kami kung aming pagsamba sa iyo ay hindi tunay. Ito ay sa pamagitan lamang ng aming gesture. Panginoon Diyos, turuan mo po kami na tunay na mananamba. Panginoon, Ikaw po ang siyang patuloy naming sinasampalatayanan. Amin po binibigay sa iyo ang lahat, ang aming pag-surrender sa iyo, Panginoon Diyos, na sa lahat ng aming gagawin, ang aming pangunahing desire ng aming puso, saan kami naroroon, maaari sa aming tahanan, sa aming pinagtatrabahuhan, o sino man kami, anuman ang kalagayan namin, anuman ang status namin sa buhay, Panginoon Diyos, tulungan mo po kami na tunay na makasamba sa iyo. Awitan natin ang Panginoon, sambahin natin siya, hallelujah! Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri
natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Diyos sa dakila, muli po, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na narito, ang mga katatayan, ang mga kananayan, ang mga estudyante, ang mga nagsipagtrabaho, ang mga kabataan, ang mga sanggol na narito, Panginoon, lakipan mo ng iyong buong pagpapala at kupkupin mo po sila at ang yakap na nagmumula sa iyo ay kanilang maranasan. At sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, ang sino mang mayroong karamdaman, Lord, ay pagalingin mo. Ang sino mang may mga problema at suliranin ay palakasin mo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ng iyong mga pangako ay palagi naming nasa aming isipan at ito ay aming inaangkin sapagkat ang iyong pangako ay ganap, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Salamat sa iyong pagkupkop. Salamat sa iyong ginagawang mga pagpapala sa aming buhay. At muli, Panginoon Diyos, aming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Tayo po'y makakaupo na. God bless you all.